One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng, syempre, Sunday. Happy Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa love and support. At hindi lang yan sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, kagabi nga naganap na ang Miss Grand Thailand Coronation Night. Yes, napaka-bongga, napaka-amazing ng kanilang opening show. Na talaga naman, oh my gosh, hindi ako makahinga sa sobrang ganda. Yes, talagang let's get grand talaga ang laban kagabi dito sa Miss Grand. Panalo talaga yung production number nila. Kung napanood ninyo, di ba? Talagang mapapanganga ka. In fairness naman sa Miss Grand talaga, walang kupas pagdating sa production. At nakita naman ninyo na talagang umariba ng bonggang-bongga ang kanilang laban, di ba? So, I'm so happy and I'm so glad dahil sobrang panalo ang execution ng mga kandidata dito at talaga namang masasabi ko, wow. Talagang nandoon ako na napapalakpak ako dahil ang galing ni Gatchabel, di ba? Nakita naman ninyo kung paano naman talaga umarangkada. Yung bumaba yung akala ko, tutungtong siya doon, tapos aangat ulit, tapos sasayaw sa ere. Tapos yung mga girls doon sa baba, akala ko ganun yung eksena. Pero hindi, na-surprise ako kasi talaga namang, Diyos ko Lord, umarangkada ng bonggang-bongga. Talaga naman, let's get loud. O, diba? Very grand. Ang swerte ni Gatchabel kasi nabigyan siya ng ganitong moment. At in fairness sa Miss Grand, hindi pa natin nakikita yung ganito kagrabe na eksena. So, sabi ko nga, ano naman yung gagawin nila kay tawag dito, kay Emma Tiglao sa Miss Grand International. So, abangan natin yan, di ba? So, congratulations kay Emma Tiglao. Kay Emma Tiglao kasi ayun talaga na panganga daw siya. At kay Gatchabel, syempre na-fulfilled niya yung kanyang corona na as bilang Miss Grand sa loob ng isang taon. At natuwa naman ako kay Gatchabel, di ba? At for sure, gusto nyo rin siya. So, eto na nga, may nagtatanong sa akin, tingin ko daw ba si Gatchabel dapat daw bang sumali sa Miss Universe Thailand? Hindi. Parang feeling ko, enough na yung pagiging Miss Grand. Job well done doon si Gatchabel. At parang feeling ko, tama na yung grand kasi very grand naman talaga, di ba? So, ang galing-galing kaya doon ni Gatchabel at winner na winner talaga yung eksena na ipinakita niya, di ba? Kaya ako, para sa akin ay laban. I'm so excited dahil naniniwala naman ako na talagang ginawa naman ni Gatchabel yung kanyang makakaya bilang isang pambato ng Thailand sa Miss Grand at parang feeling ko mag-focus na siya sa pag-aartista kasi magaling din siyang actress. Napanood ko yung first movie niya, talaga namang masasabi ko, wow, ang bongga. So yon, congratulations kay Gatchabel at congratulations syempre kay Papa Nawat
dahil kagabi umabot ng 2.2 million yung nanonood ng Miss Grand Thailand. And then, ayun, ang bongga sa YouTube channel, di ba? Panalo. At congratulations. So, ito na. Ano naman daw ang masasabi ko sa bagong winner? Sa bagong winner ng Miss Grand ay okay na okay. Kasi, syempre, wala naman tayong magagawa. Kahit ang gusto ko ay si Angelica ang manalo. Kaya lang, ayan na nga. So, syempre, si Chunburi yung nagwagi. And then parang feeling ko kasi kaya to napanalo, bukod doon syempre sa nag-perform siya, ay nakitaan kasi siya ng potential ni Mr. Nawat na alam mo yon mas mag-grow bilang bagong Miss Grand. Siguro hindi nila hinahangad talaga na, sige, dapat manalo tayo doon sa ng corona ng Miss Grand International. Kung papala rin, pero nandoon ako na parang feeling ko step by step talaga siya pagdating sa momento ng corona sa Miss Grand International. And then, siguro nakafocus talaga sila kung paano mag-grow yung girl nila na hindi lang pang isang taon, kundi forever. So, maraming supporters itong si Ning, at ayun, talagang grabe. Sinusuportahan siya ng bonggang-bongga. Kaya, siguro nakitaan siya ni Mr. Nawat na, okay, ito ang kunin natin. Kasi bukod nga doon sa maraming followers, ay talaga namang ume-eksena, di ba, ng todo-todo. So, yan. And congratulations, syempre, kay Miss Grand Chunburi na naging Miss Grand. At ano naman daw masasabi ko dito kay Angelica. Si Angelica. Ay nako, nakakaloka kasi ngayon ang usap-usapan nga yung mga sumusuporta kay Angelica nagalit daw sa Miss Grand. Pagkatapos yung sale, di ba, nung last night ng preliminary competition nila ay nagkaroon sila ng bentahan. So ngayon ang naganap ay from 6 million na benta ni Angelica ay parang feeling daw ay naging kalahati na lang. So, medyo nakakaloka. Tapos yung kay Ning 7 million. Ayun. So, hindi na sila nag-purchase. Parang kinancel. So, nakakaloka. Grabe. Pero sana na lang kasi sinuportahan na lang nila. Hindi na yung ganun-ganun. Kasi once na sumuport ka, dapat manalo matalo ay grab mo yung panindigan ninyo yung mga pinagbibili ninyo dyan. Diba? Kasi syempre si Mr. Nawat din yung maapektuhan naman. Ewan ko kung ano to, pero ayun yung sinasabi dun sa live. Anyway, ay good luck na lang. So, malaman natin kung ano yung update dyan. Basta laban lang. So yun. So si Angelica nang hinayang ako kasi akala ko talaga siya ang mananalo kagabi. Pero wala naman tayo magagawa. Kasi business, beauty pageant is combination. So yan. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, so si Miss Cosmo Myanmar, kinakalaban ba ang Cosmo Thailand? So natatandaan ko na, di ba, etong si Puy ay sobrang close kay Bawang. Tapos ngayon naman, ito namang dumating naman tong pambato, yung Myanmar na na national director. Ayan, dumidikit naman kay Bawang. Tapos, ayan, hindi ko alam kung ano ang mga eksena o ganap. Ilalaban daw sana ng Thailand itong si Jassy dito sa Miss Cosmo. Pero may pumipigil na wag na daw ilaban kasi dadayain lang daw or parang papaboran daw ni Mr. Bawang etong si Mr. Myanmar. Nakakaloka naman. May mga ganito. Sino ba naman kasi hindi makakatanggi dito kay Mr. Myanmar? Pag nakita mo to in person, ay maloloka ka. So, ayun. Anyway, so ako, para sa akin, chika-chika lang naman yan. Wala naman tayong kasiguraduhan sa mga ganyang eksena, di ba? So, ako, para sa akin, kung ilalaban ng Thailand si Jassy, malakas ang pambato ng Thailand. Kasi magaling din naman talaga si Jassy at kaya netong ilaban yung sarili niya doon sa Miss Cosmo. At parang feeling ko kung uurong si Jassy dahil nandiyan ang Myanmar, parang no, wag yung gagawin yan. Kasi
hindi naman ganun kabongga talaga yung kandidata ng Myanmar para makatakutan ng lahat. Kumbaga, parang sana lang maging fair lang talaga si Bawang sa lahat. And then, alam na ninyo kung ano ang mangyayari. Pero ako nandoon ako na sige, ilaban nila si Jassy, tapos sino kaya sa Philippines? Ayun yung abangan natin. And then, ayan. So, bayaan mo silang gumawa ng ingay dyan. Ito namang si Myanmar, sana i-prepare niya yung sarili niya, hindi yung puro sila pasipsip. Diba? So, yun. So, syempre, kahit naman sino, madidismaya kapag ganyan. Pero nandoon ako na mas gusto ko i-clear ito sa lahat na hintayin na muna natin kung ano magiging eksena ng bawat country. And then, mas maganda na ayun, so makita natin kung ano ang magiging resulta ng Miss Cosmo ngayong taon na to. Oh my gosh, nakaka-interest, di ba? Ngayon pa lang nakaka-interest na. At malaman natin yan very soon, di ba? So good luck kay Myanmar, good luck kay Jassy, and then of course, good luck kay Philippines. So yan. So, ganun talaga. Oho. Ngayon pa lang nararamdaman na natin yung ingay. So ito, Emma Tiglao effect sa doon nga sa Grand Thailand last night. Ang dami ng gown na gumaya kay Emma Tiglao na alam mo yun, na kulay orange, may pa-feather, mga ganon. Anong chika ko dito? Eh di bongga, nakausap ko nga si Emma na parang, alam mo, iba pala yung feeling daw, yung dating na parang pag nakikita niya yung gown niya ay naging parang nagustuhan na ng mga ibang country tapos ginagaya na katulad dito, di ba sa Thailand, sa Miss Grand Thailand. So nakaka-flattered. Kumbaga parang kung iisipin mo, at least, di ba, yung orange nagsimula yan kay Emma Tiglao dito sa Grand. And then, ayun, naging signature na siya at ginaya na siya ng iba. So, ang importante ay ginaya nila sa Emma. At hindi lang naman sa Emma ang ginagaya ng mga taga-ibang bansa. Katulad din si Michelle D. Yung gown ni Michelle D, marami din na-inspired doon. Kahit kay Atisa Manalo, di ba? So, ibig sabihin, yung mga beauty queens natin, remarkable talaga ang kanilang performance at ang kanilang sinusuot na damit pagdating sa international stage. Kaya, mabuhay. Di ba? So, yan. Ay nako, nakakaloka, nakaka-stress. Anyway, ito ang sumunod na chika. Si Preo nakausap namin kagabi. So, tinanong namin kung si Preo ba ay planong sumali ng Miss Grand Thailand. Marami nag-aabang kay Preo, di ba? Marami nagsasabi, nako, dapat sumali si Preo kasi parang feeling ko ito na talaga yung matindi nilang laban sa Miss Universe. Pero, hindi ko lang alam kung totoo yung sinasabi ni Preo. Ang sagot niya, hindi siya sasali this year. So, parang ano na siya, graduate na siya sa pageant. Ayun yung sabi niya. Ewan ko kung ano, kasi di ba, makadamihan naman sa mga girls, like example, Atisa Manalo, sasali pa ba ako? Ayoko na, pero nakita mo na nandoon. So, baka magganon din yan. So, kinukulit nga siya ni Adam yesterday. Pero kung ako, sabi ko naman sa kanya, re-respetohin ko ang desisyon ninyo. Saka parang feeling ko, hindi kasi ganun kadali din talaga lumaban. At lalo na dito sa pageant sa Thailand na hawak ni Mr. Nawat na benta-bentahan talaga ang labanan. So, syempre, nakaka-pressure din para doon sa mga candidates na sumasali talaga dito. So, naranasan na yun ni Preo. Sabi niya nga kagabi, ibinigay niya na yung best niya. At parang hindi niya na alam kung anong gagawin niya, kung paano niya pa ibibigay yung best niya ulit. So, ako para sa akin ay wala naman ako magagawa. Basta nandoon lang ako kay Preo na kung sakaling magbalik siya in the future, di ba? So, why not? Coconut. Pero ang sabi niya, gusto daw niya mag-focus sa gusto niya na daw mag-focus sa pagiging businesswoman. And then, tignan natin kung sino nang ilalaban ng Thailand. So, at least, di ba, ngayon pala nalaman na natin na parang, okay, hindi na pala talaga babalik si Preo. Di ba? So, congratulations. Charot. Anyway, so, wish all the best para kay Preo. And I hope na sana makita na natin uli siya in the future. Di ba? So, yun. Alam ko yung mga tagahanga niya, naghihintay kasi din sa kanyang pagbabalik. At good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga si Miss India, di ba? Na si
Rachel Gupta. May plano daw sumali para sa Miss Universe India. Anong chika mo dito, Mama Sam? Hindi ko alam kung totoo yan ang naririnig ko. Cosmo, tapos Universe. Hindi ko alam. Pero kung plano man bumalik ni Rachel Gupta, dapat mag-isip-isip siya. Dahil medyo hindi madali para sa mga dethroned na queens ang magbalik sa mundo ng pageantry. Sa totoo lang. Kasi syempre, parang ano yan, may ganitong eksena. Pero na lang kung na-fulfilled mo, tapos babalik ka uli, okay yon. Pero kung alam mo na parang, ay nako, medyo iba yung damage kasi doon sa sa mga tawag dito, sa mga candidates or sa mga queens na na-dethrone na sila. Sabi ko nga sa inyo, once na nagkaroon ka ng problema dyan, mahirap yan isettle sa paningin ng lahat ng tao. Kasi ang tingin na nila sa'yo ay ganyan ka. Kaya mahihirapan si Rachel Gupta kung sakali. Pero hindi ko alam kung saan pageant siya sasali. Parang magiging madali para sa kanya kung sa Cosmo siya pupunta. Diba? So yon. So abangan natin si Rachel Gupta kung magbabalik nga ba sa mundo ng pageantry. At ito ang sumunod na chika. So kahapon pinag-usapan nga dito sa social media ayun nga, tawag dito, yung pambato ng Aklan, Kalibo Aklan, na si Imelda, tuluyan ng chinigi o niligwak dito sa Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay nakakalungkot para kay Imelda. Ang pagkakaintindi ko, si Imelda, parang may hindi siya nagugustuhan dito sa mga nangyayari sa Miss Universe Philippines. And then, parang feeling ko, ang gusto niyang mangyari ay mag-resign. Kaya lang, naunahan na siya ng Miss Universe Philippines kasi hindi nagustuhan ng organization ang ginagawa ni Imelda na yung kumbaga, kung ano man yung kanyang eksena. So, hindi nagustuhan ng organization. At ayun nga. So, chinugi siya. Ganon. Pero ako, nangihinayang ako kay Imelda. Kasi syempre, alam naman natin na si Imelda ay isa sa mga malakas na candidates dito sa Miss Universe Philippines. So, kung pag-uusapan natin yung ganda at yung galing. At nangihinayang ako kasi hindi niya nailaban yun ng bonggang-bongga. But I hope na sana, syempre, nandoon ako sa part na sana talaga ay makalaban pero wala na tayong magagawa. Ayun yung sinasabi ko kapag once na may problema ka talaga, ay nako, magre-reflect lang talaga yan lahat sa'yo. Kung pag nasimulan mo ang eksena mo from the start until end yan. Diba? So, yun. Kaya yung mga tao, tuloy sa kanya, ay naku, nag-attitude na naman siya. Nakakalungkot na ganun yung naririnig mo. Pero, kung ano man yung dahilan ni Imelda, ay respetohin na lang natin. At ayun, yung nakapag-desisyon na ang organization at wala na tayong magagawa doon. But nandoon sa part na laban lang. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, binonggahan. So, binobonggahan talaga ni La Union ang kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines. At maraming nagre-react dahil daw sa paliyad-liyad ni La Union. To be honest, hindi ko nakikita na hindi nakakaganda. So, doon sa mga taong may ayaw, parang feeling ko dahilan na lang din nyo yan para may dahilan kayo para hindi nyo gustuhin talaga si La Union. Pero kung titignan mo, ang bongga kaya ng dating, hindi ko nakikita na nakakasagabal yun sa kanya. Kasi ayun kasi talaga yung trademark niya At ayun yung kanyang eksena na ginagawa. Yung Lilian Conte. Ako para sa akin, it's okay. Wala akong nakikitang problema. Kasi yung iba sinasabi, ay yan ang magpapaligwak sa'yo pagdating sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines. Kaya hindi mo makukuha ang corona. Ganun yung mga reaction ng mga tao na may ayaw sa kanya. Pero ako para sa akin, walang problema yan. At hindi ako naniniwala na yun ang magiging dahilan kung bakit siya maliligwak ng bonggang-bongga sa Miss Universe Philippines. Bagamat nakikita ko pa nga dahil sa ginagawa niya na may sarili siyang signature or yung identity na alam mo yun na parang siya lang ang gumagawa ng ganon.
sorry, yun ang magpapanalo sa kanya. Charot! So, yan. Anyway, so, wish all the best para kay La Union at alam naman natin na talagang malakas talaga ang laban niya sa lahat. At naniniwala ako na siya ang susunod na pwedeng maging Miss Universe Philippines. Yan. So, lahat naman sila pwede. Pero iba talaga yung dating talaga nila Union. Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, so, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.